Dalawa kayo? Meron po ako nunal sa muka. Isa sa mga palatandaan. Ako din meron. Lumaki ako sa sitio Rasana kung saan huling nakita ang anak ni Doña Katrina Laude. Napadpad naman po ako sa Maynila dahil po sa mga kumupkup po sa akin. Meron ako nitong kwintas na huling nakitang hawak-hawak ito ng anak ni Doña Katrina Laude. Meron din po ako. Kulay brown ang buhok ko, gaya ng buhok ni Doña Katrina Laude. Itim ang buhok ni Mama at hindi brown. Hindi kaya nagpapanggap lamang kayong dalawa? Dahil alam niyo na rin naman na sobrang yaman at makapangyarihan niyang si Doña Katrina Laude. Hindi ko habol ang pera, miss. Naghahanap din kasi ako ng kalinga ng isang ina. Tumatanda na po si Mama at kailangan niya rin po ng magkaalaga po sa kanya. Pupunta ako ngayon doon sa loob at kakausapin ko si Doña Katrina Laude at aalamin ko na rin kung ano ang kanyang suhestyon. Dito lamang kayo at babalikan ko kayo mamaya. Peke ang nunal mo. Hindi peke ang nunal ko. Baka yung sayo ang peke. Siguro, grabe na yung pangangailangan ng pamilya mo na umabot ka sa pagpapanggap bilang ako. Marami kaming kumpanya sa Maynila. Hindi ko habol ang pera. Yun naman pala. So hayaan mo na sa akin to. Ipaubaya mo na to sa akin. Ano? Hoy, kayong mga pigkaon bahog-bila, tama na yung pagtatalo nyo. Hoy na kayo at pinapapasok na kayo ni Madam. Madam, nandito na po sila. Mama, kay tagal ko pong hinintay na makita kayo. Mami? Mami, finally nakita ko na kayo. Ladies, magsiuwi na kayo. Nagsasayang lang kayo ng oras. Nanay nga talaga kita. Magkaugali tayo eh. Mami, kaya kong patunayan sa kahit na anong paraan na ako ang anak mo. Donna, pauwiin mo na sila. Aalis lamang ako kung sakaling pumayag po kayong magpa-DNA test po tayo. Handa rin po akong sumailalim ng DNA test para mapatunayan ko po ang sarili ko. Madam and ladies, may resulta na ang DNA. So ang tunay na anak ni Doña Katrina Laude sa inyong dalawa ay si... Okay, applicant number 1, Patricia de la Cruz. Present. Okay, applicant number 2. Applicant number 2? May applicant number 2? Yes, ma'am, meron. So, wala siya right now. And I hope pasok ang fang quality sa inyong qualifications. Ma'am, I'm sorry if I'm late. Nasira po kasi yung elevator kanina, kaya naghagda na lang po ako at tumakbo na lang po ako. Ma'am, I'm still qualified for the interview. Your reason is valid.
So kayong dalawa, sundan niyo ko dahil hinihintay na kayo for the interview. Halina kayo. Ikaw ang applicant number 2? Patricia? Hanggang dito ba naman? Nakikipagtalo ka pa rin sa akin, Fernandez? Patricia, hindi ako nakikipaglaban sa'yo. Elementary pa lang tayo, Fernandez. Nakikipag-unahan ka na sa akin. Rank 1, top 1, first honor, valedictorian, ano pa? Magkaiba ang school at sa actual job. At dito ka pa talaga mag-a-apply sa pinag-a-applyan ko? Sa bagay, nabalitaan kong gumraduate ka ng college ng... nga. Samantalang ako, graduated with flying colors. Cum laude. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Pag alam mong mauungasan ka ng tao, iba pa ba mo? Mauungasan? So you're trying to say na hindi ako matatanggap dito sa pinag-a-applyan natin? Mga madam, tara na ho. Inaantay na po kayo ni boss. Huwag kang pasisiguro, Fernandez. Dahil sa ACADS at sa writtens ka lang naman magaling. Pero sa performance, leadership, at sa extracurricular, taob na taob kita. I know, pero somehow, sa strategy, concept, unique ideas, at sa vocabulary, alam kong mas lamang ako sa'yo. So good luck na lang. Pero payo ko sa'yo, bumili ka na ng tissue. Dahil mamaya, iiyak ka. Okay, it's your third applicant number 1. Pasok ka na. Next, applicant number 2, hinihintay ka na. Finally, may resulta na sa interview ninyo. So, yung babanggitin ko ngayon kung sino yung natanggap bilang assistant manager. Kaya congrats sa'yo dahil ikaw ang napili bilang assistant manager. At walang iba kundi si... Yes! Ako nga yun! Ang pinakamaganda at pinakamatalino sa lahat. Okay, thanks! Hello, Madam Manager. I am Patricia de la Cruz, your newly hired for assistant. Oh, nandito ka na pala. It's nice to see you again, Patricia de la Cruz. Ikaw na naman? Teka, ano ginagawa mo dito? Ang kapal talaga ng magbumukha mo no? At ang desperada mo. Hindi ka natanggap dito, di ba? Ako yung natanggap dito bilang assistant manager. Kaya na pa ginagawa mo dito? Eh, sino ba kasing may sabi sa'yo na assistant manager ang inaplayan ko nung araw na yon? Manager ang inaplayan ko noon at hindi assistant manager. Please, bigyan mo ako ng kahit 25% na kayamanan lang. Ano? 100%? So, ibig sabihin, mayaman na ako.
Maalis na ako Papasok na po ako. O anak, 100% pala yung nakuha mo. Naku anak, bakit hindi mo yan private? Bakit ko naman po ipa-private ma? Kasi anak, titingnan natin kung sino ba yung mga taong kilala ka lang kapag may pera ka. O kung may kailangan sila sa'yo. Tapos kapag wala ka ng pera, hindi ka nakilala. Sa bagay. O siya, sige po ma. Alam mo kasi anak, sa panahon ngayon, marami na talagang taong mapagsamantala, mapagpanggap, o di kaya manggagamit. Kaya nga po. O siya, sige na po ma ha, alis na po ako. Baka malate pa ako sa klase ko. O siya, sige anak, basta ha, mag-iingat ka. Opo. Hi Luna! Uy, Erica! Nandito ka pala? What? You know what, Luna? Yayain sana kitang kumain at gumala. Kaso nakita ko, wala ka palang pera. Kaya dahil dyan, Luna, hindi ka na pwedeng makipagkaibigan at sumama sa amin. Ha? Bakit naman? Malay mo, mag-ambagan kami. Tapos, ikaw, wala kang maibigay sa amin. Ayaw naman namin ng ganon. Ayaw namin ng pabigat. Kaya simula ngayon, ayaw ka na naming maging kaibigan dahil mahirap ka lang pala. Okay. Sige. Sige to, sunod na ako mamaya. Hi, babe. Tutuloy ba tayong manood ng sine mamaya? Huwag na pala. Nagbago na isip ko. Ha? Bakit naman? Pagod na rin ako sa relasyon na to. Siguro mas makakabuting mag-break na lang tayo. Ano? Bakit naman ganun? Bakit basta-basta ka lang nakikipaghiwalay sa akin? Ano bang nagawa ko? Makikipag-break ka ba dahil nalaman mong wala akong pera? Parang ganun na nga. Nakakahiya naman sa mga taong nakakakita sa atin. Nakakahiya naman sa part ko. Lalong-lalo na kapag nalaman ng mga tropa ko na yung girlfriend ko walang pera tapos palamunin pa. Sakit mo naman magsalita. Pagsisisihan mo lahat ng sinabi mo sa akin ngayon. Bray, magbihis ka nga doon. Kakain tayo sa labas. Bilisan mo. Talaga, ate? Oo, magbihis ka na doon. Yes! Bray, bilisan mo na. Halika na dito. O, ate. Lah! Ba't ang forma-forma mo? Sabi mo, kakain tayo sa labas. Oo nga, kakain tayo sa labas. Dito, sa labas ng bahay. Akala ko. Ay naku, umupo ka na nga dyan.